Paano kung sa loob lamang ng ilang minuto, ang lalaking minahal mo ng buong puso ay sabihin sa'yo na may iba na siyang mahal? Kakayanin mo bang bumangon o tuluyan kang mawawasak? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Cynthia. Hindi makapaniwala si Cynthia sa narinig. Pakiramdam niya, huminto ang pag-ikot ng mundo habang nakatitig siya sa kanyang asawa. Nanlamig ang buo niyang katawan at ang mga salitang kagagaling lamang sa bibig nito ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. "Barry, anong sinasabi mo?" Halos pabulong niyang tanong. "Huwag kang magbiro dahil hindi ito nakakatawa." Unti-unti siyang lumapit at inilagay ang dalawang kamay sa balikat ng asawa. "Tingnan mo ko, pakiusap." Ngunit umiwas ng tingin si Barry. Para bang nahihirapan itong salubungin ang mga matang puno ng pagmamakaawa ng kanyang asawa. Maya-maya'y marahas nitong itinulak ang kamay ni Cynthia bago lumayo at tumayo sa tabi ng malaking bintana ng kanilang condominium sa Makati. Matagal itong hindi nagsalita hanggang sa tuluyan itong binasag ang katahimikan. "Cynthia, ayoko nang humaba pa ang usapang ito. Mas mabuti pang tapusin na natin ang maayos. Maghiwalay na tayo. At magkunwari na lang tayong hindi nangyari ang kasal natin." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Cynthia. Hindi niya napigilang mapaluha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya tataas ang kanyang presyon anumang oras. Napapikit siya at pinilit na huminga ng malalim. Hindi ako pwedeng himatayin. Hindi ako pwedeng dalhin sa ospital dahil lang sa pagtataksil niya. Hindi ngayon. Unti-unti niyang pinatatag ang sarili. Nang muli siyang tumingin sa asawa, bakas na sa kanyang mukha ang sakit at pagkadismaya. "Barry, kailan ka naging ganito? Kailan ka naging napakalamig?" Mapait siyang napatawa. "Nakalimutan mo na ba ang lahat? Lahat ng pinagdaanan natin? Nakalimutan mo na ba kung paano kita inalagaan matapos ang aksidente mo? Paano kita sinuportahan nung akala ng lahat ay hindi ka na makakalakad? Ganito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat?" Tahimik lamang na nakinig si Barry. Ngunit sa halip na makonsensya, parang lalo pa itong nainis. "Cynthia, masyado mo naman akong ginagawang kontrabida. Tama na. Ikaw na ang mabuti. Ikaw na ang perpektong asawa. Ako na ang masamang tao. Masaya ka na ba?" Napaluha si Cynthia. "Hindi yun ang punto. Nagtatanong lang ako. May kulang ba? Hindi ba tayo naging masaya? Paano ang mga anak natin? Paano ko ipapaliwanag kina Mark at Johnny na iniwan sila ng tatay nila dahil may iba na itong mahal?" Biglang tumaas ang boses ni Barry. "Tama na! Paulit-ulit ka. Alam mo ba kung bakit tayo umabot sa ganito?" Nanahimik si Cynthia. "Kasi matagal nang patay ang relasyon natin. Puro na lang mga bata. Puro na lang pamilya. Puro responsibilidad. Kapag nagdi-dinner tayo, ang usapan natin lagi assignment, baon, tuition, schedule. Wala na tayong panahon para sa isa't isa." Nanlaki ang mga mata ni Cynthia. "Barry, sinubukan kong kausapin ka. Ilang beses kitang niyayang magkape. Ilang beses kong tinanong kung may problema ba tayo. Ano ang lagi mong sinasagot? Trabaho, meeting, business trip, pagod at paulit-ulit mong sinasabing maayos tayo. Paano ko aayusin ang relasyong hindi ko alam na sira na pala?" Napailing si Barry. "Cynthia, gusto mo ba talaga ng totoo?" Tumango ang babae. "Sige, makinig ka." Lumapit si Barry. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. "Alam mo ba ang pinagkaiba mo kay Mackenzie?" Nanigas si Cynthia. Hindi pa niya kilala ang babaeng yon. Ngunit sapat na ang pagbanggit sa pangalan nito upang maramdaman niyang may ibang babae nga ang kanyang asawa. 5 taon lamang ang tanda mo sa kanya. Hindi naman ganun kalaki ang agwat. Pero mas inaalagaan niya ang sarili niya. Nagpapaspa, nagwo-workout, nagpapamassage. Mahilig siyang magbihis, mabango, masigla. Kapag kasama ko siya, parang gusto kong maging mas mabuting lalaki.
Parang gusto ko magsumikap. May excitement, may inspirasyon. Habang nagsasalita si Barty, pakiramdam ni Cynthia, isa-isang pinupunit ang kanyang puso. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang pagtataksil o ang katotohanang ikinukumpara siya sa ibang babae. Mahina siyang nagsalita. Barty, dati ganyan ka rin magsalita tungkol sa akin. Saglit na natahimik ang lalaki. Ngunit mabilis din itong ngumiti. Iyon ang problema. Lahat ng bago. Luma na rin kalaunan. Umiling si Cynthia. Hindi dahilan ng pagsasawa. Dahil kung ganon, lahat ng kabit sa mundo ay tama. Napairap si Barty. Palagi kang may dahilan. Palagi ka namang tama. Hindi mo malang makita ang pagkukulang mo. Huminga siya ng malalim. Pero wala nang saysay ang lahat. Tapos na tayo. Tiningnan niya ang relo. Kailangan ko nang umalis. May naghihintay na sa akin. Napahawak si Cynthia sa dibdib. Ganun na lang? Ganito lang kadali sa'yo? Doon ka natitira? Oo, sa ngayon. Saka na natin asikasuhin ang annulment. Alam ko matatagalan dahil may mga anak tayo. At may mga ari-arian tayong paghahatian. Pero gusto kong maging maayos ang lahat. Huwag ka mag-alala. Hahatiin natin ang lahat ayon sa batas. Hindi ko kayo pababayaan. Pero hindi rin ako magsisimula sa wala. Tama na ang pagiging bayani. Tahimik na nakinig si Cynthia. Pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang mga luha. Alam niyang wala nang saysay ang pagmamakaawa. Sige, mahina niyang sabi. Good luck. Pero sana, huwag ka nang bumalik dito kung wala kang sapat na dahilan. At ang mga bata, ako nang magsasabi sa kanila. Napayuko si Barty. Mukhang nakonsensya ito kahit papaano. Ngunit sandali lamang, ngumiti ito. Yan ang gusto ko sa'yo. Independent ka. Pagkatapos nun, tahimik itong lumabas ng bahay at isinara na ang pinto. Matagal na nakatanaw si Cynthia sa bintana. Pinagmasdan niya ang sasakyang unti-unting lumalayo. Hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Saka lamang siya bumalik sa kanilang silid. Humiga siya sa kama at doon niya narinig ang pamilyar na tunog ng orasan sa dingding. Regalo yon sa kanila noong araw ng kanilang kasal. 13 taon na ang nakalipas. Noon ay sinabi pa ni Barty habang yakap siya. Parang tayong orasan na to. Matibay at hindi basta titigil. Napapikit si Cynthia. Napaluha. Gusto ko na tong sirain. Mahina niyang bulong. Pero hindi na nito maibabalik ang nakaraan. Napatingin siya sa drawer. Naroon pa ang gamot niyang pampatulog na minsang inireseta ng neurologist dahil sa madalas niyang migraine. Kinuha niya ang bote. Matagal niya itong pinagmasdan. Paano kaya kung ubusin ko na lang to? Hindi na ako masasaktan. Ngunit agad niyang naalala ang 2 taong naghihintay sa kanya. Sina Mark at Johnny. Mabilis niyang ibinalik ang bote. Hindi ko kayo iiwan. Kayo ang dahilan kung bakit kailangan ko pong mabuhay. Bigla siyang napatingin sa orasan. 2:00 na pala ng hapon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nako, malilate ako. Mabilis siyang tumayo. Nag-ayos ng sarili. Tinakpan ng sombrero ang magulong buhok. Nagsuot din siya ng shades upang maitago ang namumugto niyang mga mata. Habang naglalakad palabas ng kanilang condominium, isa lang ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Para sa mga anak ko, kakayanin ko to. Paglabas ni Cynthia ng condominium, pilit niyang pinatatag ang bawat hakbang. Mabigat ang kanyang dibdib, namamaga ang mga mata. At pakiramdam niya'y anumang oras muli siyang babagsak. Ngunit wala siyang karapatang sumuko. Hindi habang naghihintay sa kanya ang 2 niyang anak. Hindi habang wala silang ibang aasahan kundi siya. Nagpa siyang maglakad patungo sa daycare ni Johnny at sa paaralan ni Mark. Malapit lamang ang mga yon sa kanilang tinitirhan. At alam niyang mas mabuting huwag muna siyang magmaneho. Sa kalagayan ng kanyang isip, baka kung ano pa ang mangyari sa kalsada. Habang naglalakad, paulit-ulit niyang pinipilit ayusin ang kanyang paghinga. Kailangan kong maging normal. Hindi dapat makita ng mga bata na may nangyayari. Hindi pa ngayon.
Pagdating niya sa paaralan, agad siyang sinalubong ni Mark. "Mommy, bakit hindi ka nagdala ng kotse?" Pilit na ngumiti si Cynthia. "Nasira kasi bigla. Talaga? Oo, pero okay lang. Maganda rin ang maglakad paminsan-minsan. Exercise din natin." Mukhang hindi lubos na naniniwala ang bata. Ngunit hindi na ito nagtanong. Pagkatapos ay sinundo nila si Johnny sa daycare. Pagdating sa bahay, napansin agad ng bunso na tahimik ang paligid. "Mommy, nasan si Daddy?" Parang may humawak sa lalamunan ni Cynthia. Hindi siya agad nakasagot. "Mamaya na tayo mag-usap," sabi niya. "Maghugas muna kayo ng kamay at magpalit ng damit." Nagtaka ang dalawang bata, ngunit sumunod din. Pagpasok ni Cynthia sa kusina, saka lamang niya naalala na wala pa pala siyang naihahandang hapunan. Nasa mesa pa rin ang karne at gulay na inilabas niya kaninang umaga. Noon ay balak niyang magluto ng paboritong ulam ni Barry. Ngayon, hindi na niya kayang tingnan ang mga sangkap. Tinulak niya ang mga yon sa gilid at binuksan ang kabinet. "Pasta na lang tayo ngayon," mahina niyang sabi sa sarili. Yun lamang ang kaya ng kanyang katawan at isip. Makalipas ang ilang minuto, nakahain na ang simpleng pagkain. Habang kumakain, masayang ikinuwento ni Mark na mataas ang nakuha niya sa isang pagsusulit. Si Johnny naman ay abala sa pagkukwento tungkol sa larong ginawa nila sa daycare. Nakikinig si Cynthia, ngumingiti, tumatawa kapag kailangan. Ngunit sa loob niya, unti-unti siyang dinudurog ng katotohanan. Paano niya sasabihin sa mga anak na iniwan sila ng kanilang ama? Paano niya ipapaliwanag na ang lalaking labis nilang hinahangaan ay piniling sumama sa ibang babae? At higit sa lahat, paano niya sisiguraduhin hindi ito magiging sugat na dadalhin nila habang buhay? "Mommy," biglang sabi ni Johnny, "masakit ba ulo mo?" Napatingin siya sa bunso. Napakaliit na tanong, ngunit punong-puno ng pag-aalala. "Kaunti lang," sagot niya. "Pero okay lang si Mommy." "Mag-rest po kayo." Napangiti si Cynthia at hinaplos ang buhok ng anak. "Salamat, baby." Pagkatapos kumain, pinapunta niya ang dalawa sa kanilang silid upang magpahinga at gawin mamaya ang assignments. Nang maisara niya ang pinto ng kusina, tuluyan na namang bumalik ang katahimikan. Napatingin siya sa orasan. Karaniwan sa ganitong oras ay pauwi na si Barry. Minsan, tahimik itong papasok gamit ang sariling susi. Dahan-dahang lalapit habang nagluluto siya. Saka yayakapin siya mula sa likuran. "Miss kita," bulong nito noon. At lagi naman niyang isinasagot, "Mas miss kita." Napapikit si Cynthia. Bakit parang napakalayo na ng lahat? 15 taon na ang nakalipas nang una silang magkita sa birthday party ng isang kaibigan. Simple lamang ang pagkakakilala nila. Tahimik si Barry noon, mahiyain, ngunit nang makita siya, bigla itong naging matapang. Pagkatapos ng handaan, sinabi nitong liligawan siya at gagawin ang lahat para makuha ang kanyang tiwala. Noon ay hindi niya yon sineryoso, ngunit tinupad ni Barry ang bawat salita. Palagi itong may munting sorpresa. Minsan ay sulat kamay na liham, minsan ay bulaklak, minsan ay awit sa labas ng bahay nila. Hindi nagtagal, nahulog din ang loob ni Cynthia. Isang gabi, umuwi siyang halos tumatalon sa saya. "Ma, ikakasal na ako." Gulat na gulat ang kanyang ina. Ipinakita niya rito ang engagement ring at ikinuwento kung paano siya hiniyaya ni Barry na magpakasal. Pinayuhan siya ng kanyang ina noon. "Anak, hindi sapat ang pagmamahalang. Kailangang araw-araw niyong piliin ang isa't isa. Kailangang matuto kayong lumago ng magkasama." Ngunit bata pa si Cynthia noon. Buong tapang niyang sinabi, "Ma, napag-usapan na namin lahat. Nangako kami na magiging bukas, tapat at loyal sa isa't isa." At naniwala siya roon. Naniwala siyang hindi sila matitinag. Nagsimula silang mag-asawa sa maliit na inuupahang apartment. Hindi marangya ang buhay nila, ngunit masaya sila. Pareho silang nagsikap. Nakahanap si Barry ng trabaho sa isang lumalaking kumpanya. Si Cynthia naman ay lumipat sa mas magandang posisyon.
Unti-unti, nakakuha sila ng sariling condominium sa pamamagitan ng housing loan. Napakasaya nila nung unang araw na pumasok sila roon. Halos walang laman ng unit. Wala pang maayos na kortina. Wala pang magandang muebles. Ngunit para sa kanila, yon ang simula ng mga pangarap. Pagkatapos ay nabuntis si Cynthia kay Mark. Lalong tumibay ang kanilang pagsasama. Ngunit nang mag-isang taon ang kanilang panganay, isang matinding aksidente ang muntik ng kumitil sa buhay ni Barry. Nasa ospital ito ng ilang linggo. Malubha ang pinsala sa likod at gulugod. Hindi makapagbigay ng tiyak na pag-asa ang mga doktor. Ngunit hindi sumuko si Cynthia. Araw-araw siyang nagbabantay. Siya ang nagpapalakas ng loob nito. Siyang nagtutulak na magpatuloy kahit masakit ang therapy. Siyang kumapit ng husto nang bumitaw si Barry. Hanggang sa unti-unti itong nakabangon. At noon, sinabi ni Barry na hindi niya malilimutan ang lahat ng ginawa ng asawa niya. Makalipas ang ilang taon, dumating si Johnny. Akala ni Cynthia kumpleto na ang kanilang pamilya. Akala niya lahat ng pagsubok ay nalampasan na nila. Ngunit habang naghuhugas siya ng pinggan ng gabing yon, isa lamang ang malinaw sa kanya. Ang lalaking iniligtas niya noon ay siya ring dumudurog sa buhay niya ngayon. Pagkatapos patulugin ang mga bata, uminom siya ng pampakalma. Pagod na pagod ang isip at katawan niya. Ngunit hindi niya namalayan na parami ang nainom niya. Kinabukasan, malakas na pagyanig ni Mark ang gumising sa kanya. "Mommy, gising na, late na tayo." Nahihilo siyang bumangon. Parang umiikot ang buong silid. "Anak, pakikuha nga ng cellphone ko." Tinawagan niya ang kanyang ina. Makalipas ang kalahating oras, dumating ito at agad na inasikaso ang mga bata. Nang makaalis na sina Mark at Johnny, bumalik ang matanda sa silid. "Anak," mahinahon itong sabi, "sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba ang nangyari?" Hindi na nakapagpigil si Cynthia. Tuluyan siyang humagulgol. May ibang babae si Barry?" Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. Ngunit matapos ang unang pagkabigla, mahigpit nitong hinawakan ang kanyang kamay. "Makinig ka sa akin. Masakit ito. Alam ko. Pero hindi ka pwedeng sumuko. May mga anak kang nangangailangan sa'yo. At may buhay kang kailangan mong buuin muli." Napayuko si Cynthia. "Hindi ko alam kung paano magsisimula." "Isang araw lang muna," sagot ng kanyang ina. "Isang araw, bawat pagkakataon, huminga ka, kumain ka, alagaan mo ang sarili mo, at kapag handa ka na, bumalik ka sa trabaho. Alalahanin mo kung sino ka bago ka naging asawa ni Barry." Napaluha si Cynthia. Sa loob ng maraming taon, nakalimutan niyang may sarili rin siyang mga pangarap. May propesyon, may kakayahan, may pagkatao, at marahil panahon na upang hanapin niya muli ang babaeng yon. Mahigpit na hawak ng ina ni Cynthia ang kanyang mga kamay habang patuloy siyang umiiyak. Hindi nito minadali ang anak. Hinayaan muna nitong ilabas ni Cynthia ang lahat ng sakit na ilang oras pa lamang niyang pilit kinikimkim. "Ma," nanginginig niyang sabi, "hindi ko alam kung kaya ko." "Kaya mo," mariing sagot ng kanyang ina. "Hindi mo lang nakikita ngayon dahil sariwa pa ang sugat." Napailing si Cynthia. "Hindi mo naiintindihan. Akala ko matibay kami. Akala ko pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, wala nang makakasira sa amin. 13 taon, Ma. 13 taon akong naniwala na mahal niya ako." Tahimik na pinunasan ng matanda ang luha sa pisngi ng anak. "Anak, ang pagtataksil ng asawa mo ay hindi sukatan ng halaga mo. Hindi dahil hindi ka niya pinili ay ibig sabihin kulang ka na. Baka siya ang kulang, baka siya ang naligaw. Pero hindi mo kailangang mawala kasama ang pagkakamali niya." Napapikit si Cynthia. Sinabi niyang napabayaan ko raw ang sarili ko, na puro na lang mga bata, na hindi na ako tulad noon. Pinagkumpara niya ako sa babaeng yon. Nakakahiya, Ma. Parang wala nang natitirang maganda sa akin. Biglang humigpit ang hawak ng kanyang ina.
Huwag mong hayaang ang mga salitang sinabi ng isang nagkasalang lalaki ang magdidikta kung sino ka. Hindi niya nakita ang babaeng nag-alaga sa kanya nung hindi siya makalakad. Hindi niya nakita ang inang nagpuyat sa 2 anak. Hindi niya nakita ang asawang isinantabi ang sariling pangarap para maitayo ang pamilya. Pero nakikita ko at balang araw ay makikita mo rin ulit ang sarili mo. Matagal na nanatiling tahimik si Cynthia. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang umalis si Barry, may maliit na tinig sa kanyang kalooban na nagsasabing baka hindi pa tapos ang buhay niya. Hindi pa siya buo, pero hindi rin siya tuluyang wasak. Nang araw ding yon, pinilit siyang pakalmahin ng kanyang ina. Pinainom ng tubig, pinahiga, at paulit-ulit na pinaalalahan ng huwag nang uminom ng gamot ng lampas sa tamang dosage. Ma, mahina niyang sabi, paano ko sasabihin sa mga bata? Hindi mo kailangang sabihin lahat agad. Ang mahalaga, hindi mo sisirain ang tingin nila sa kanilang ama. May mga pagkukulang si Barry bilang asawa, pero ama pa rin siya. Darating ang tamang panahon para maintindihan nila ang katotohanan. Tumango si Cynthia. Yun din ang gusto niya. Ayaw niyang lumaking puno ng galit sina Mark at Johnny. Kahit siyang iniwan, ayaw niyang gamitin ang mga bata upang gantihan ang kanilang ama. Ilang araw ang lumipas bago muling bumalik si Barry sa condominium. May kinuha itong mga natitirang damit at dokumento. Hindi ito nagtagal. Hindi rin nagtanong kung kumusta ang asawa. Ang una nitong binanggit ay ang proseso ng paghihiwalay. Maghahain ako ng annulment. Malamig nitong sabi. Tahimik na nakatayo si Cynthia sa sala. Sa Pilipinas, hindi basta-basta ang legal na paghihiwalay. Kaya napag-usapan nilang aayusin na lamang ang annulment at paghahati ng kanilang ari-arian. Gusto kong maging mabilis at maayos, dagdag ni Barry. Ayokong magkaroon tayo ng gulo. Napangiti ng mapait si Cynthia. Hindi mo gusto ng gulo? Pero ikaw ang gumawa nito. Hindi na natin kailangan pang balikan ang mga sinabi ko, Cynthia. Desidido na ako at sana'y maging mature tayo. Napayuko si Cynthia. Ang dali para sa iyong sabihin ang salitang mature. Samantalang ako ang naiwan para ipaliwanag sa mga anak natin kung bakit wala nang ama nila sa bahay. Saglit na natahimik si Barry. Ngunit hindi ito humingi ng tawad. Sa halip ay kinuha nito ang maleta at tumalikod. Nang malaman ni Mark at Johnny na hindi na pansamantalang wala ang kanilang ama, magkaiba ang naging reaksyon ng dalawa. Tahimik si Mark. Marami itong tanong, ngunit pinipiling hindi itanong. Si Johnny naman ay paulit-ulit na nagtatanong kung kailan daw uuwi ang daddy niya. Hindi na ba niya tayo mahal? Tanong ng bata isang gabi. Parang may humiwa sa puso ni Cynthia. Lumuhod siya sa harap ng anak at niyakap ito. Mahal kayo ng daddy ninyo. May mga bagay lang na hindi naaayos agad ng matatanda. Pero tandaan ninyo, wala kayong kasalanan. Mula sa pintuan ay tahimik na nakatingin si Mark. Mommy, mahinang sabi nito. Ikaw bang may kasalanan? Napalingon si Cynthia. Hindi niya inaasahan ang tanong. Hindi anak, pero hindi rin natin kailangang sisihin ang sarili natin. Ang mahalaga, nandito tayo para sa isa't isa. Lumapit si Mark at niyakap ang kanyang ina. Maya-maya'y sumunod si Johnny. Sa gitna ng sala, magkakayakap silang tatlo. At doon nangako si Cynthia sa sarili na hindi niya hahayaang masira ang buhay ng mga anak dahil sa desisyon ng kanilang ama. Makalipas ang ilang linggo, humingi siya ng tulong sa isang psychologist. Hindi lamang para sa sarili, kundi para rin kina Mark at Johnny. Tinuruan siyang huwag magsalita laban kay Barry sa harap ng mga bata. Iwasan ang pagsisinungaling at ipaalala sa mga anak na mahal pa rin sila ng parehong magulang kahit hindi na magkasama. Unti-unting nakatulong yon. Hindi na gabi-gabing umiiyak si Johnny. Si Mark naman ay nagsimulang magkwento ulit tungkol sa paaralan. Samantala, si Cynthia nagsimulang alalahanin ang sarili niyang buhay bago naging asawa at ina.
Binuksan niya ang lumang kahon kung saan nakatago ang kaniyang mga certificate, employment records at ilang dokumento mula sa dati niyang trabaho. Matagal niyang tinitigan ang litrato na yon. Maayos ang postura, nakangiti, may kumpiyansa. "Nasaan ka na?" bulong niya. "Bakit kita hinayaang mawala?" Ilang buwan ang lumipas bago tuluyang naayos ang kanilang paghihiwalay. Nang araw na makumpirma ang legal na proseso, ngumiti si Barty sa kanya. "Congratulations, malaya ka na." Hindi nakapagsalita si Cynthia. Pakiramdam niya, isang bagong yugto ng buhay niya ang opisyal na isinara sa simpleng pirma lamang. "Hindi naman puro masama ang pinagsamahan natin," dagdag ni Barty. "Marami tayong masasayang alaala at nagpapasalamat ako ron." "Ako rin," putol ni Cynthia. Ayaw na niyang marinig pa ang matatamis na salitang wala ng kabuluhan. Tahimik siyang umalis, ngunit pag-uwi niya, matagal siyang umiyak. Sa araw ay kaya niyang maging abala. May mga bata, may mga papeles, may mga responsibilidad. Ngunit sa gabi, bumabalik ang sakit. Doon niya tunay na nararamdaman ang pagkawala. Sa tulong ng kanyang mga magulang, nagsimula siyang maghanap ng trabaho. Maraming beses siyang kinabahan. Matagal siyang nawala sa industriya. Maraming bagay ang nagbago. Ngunit pinilit niyang maghanda. Nagbasa, nagpractice, at nagpasa ng mga application. Isang umaga, dumalo siya sa isang interview sa isang kilalang kumpanya sa Makati. Pagkatapos ng halos isang oras na pag-uusap, ngumiti ang hiring manager. "Mrs. Cynthia, impressive ang dati mong experience. Matagal kang nawala pero malinaw na hindi nawala ang kakayahan mo. We would like to offer you the position." Hindi agad nakasagot si Cynthia. Parang hindi niya maunawaan ang narinig. "Natanggap ho ako?" "Oo. Welcome to the company." Paglabas ng gusali ay agad niyang tinawagan ang kanyang ina. Natanggap ako." Napahagulgulo siya. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi yon luha ng pagkawasak, kundi luha ng isang babaeng unti-unting bumabalik sa sarili. Hindi pa tuluyang nawawala ang sakit. Hindi pa rin niya kayang sabihin na masaya na siya. Ngunit sa unang pagkakataon matapos siyang iwan ni Barty, naramdaman niyang may kinabukasan pa siyang maaaring buuin. At sa pagkakataong yon, hindi na ito nakasalalay sa isang lalaki. Hindi naging madali ang unang buwan ni Cynthia sa bago niyang trabaho. Matagal siyang nawala sa industriya. Maraming bagong sistema, bagong teknolohiya at bagong proseso ang kailangan niyang matutunan. May mga pagkakataong napapaisip siya kung tama ba ang desisyon niyang bumalik. Ngunit sa tuwing pinanghihinaan siya ng loob, naalala niya ang mga anak. Sina Mark at Johnny ang dahilan kung bakit kailangan niyang magpatuloy. Tuwing umaga, maaga siyang bumabangon upang ihanda ang almusal at baon ng mga bata. Pagkatapos ay ihahatid niya ang mga ito sa paaralan bago pumasok sa opisina. Sa gabi naman, kahit pagod na pagod, sinisikap niyang makausap ang mga anak tungkol sa kanilang araw. Hindi niya gustong maramdaman ng mga ito na nawalan siya ng mga magulang dahil lamang naghiwalay sila ni Barty. Paminsan-minsan, sinusundo ng lalaki ang mga anak. Hindi pinipigilan ni Cynthia ang kanilang pagkikita. Sa katunayan, masaya siya kapag nakikita niyang bumabalik ang sigla sa mukha ng dalawang bata matapos makasama ang kanilang ama. Ngunit napapansin niya na hindi na gaanong madalas bumisita si Barty. Palagi itong may dahilan, trabaho, pagod, may lakad, o kaya ay may biglaang plano kasama ang bagong karelasyon. Nasasaktan si Cynthia para sa mga anak, ngunit hindi siya nagsasalita laban dito. "Baka busy lang si Daddy," lagi niyang sinasabi. Sa kabila ng lahat, ayaw niyang sirain ang imahe ni Barty sa kanilang mga anak. Unti-unting napansin ng mga katrabaho ang sipag at dedikasyon ni Cynthia. Hindi siya nagrereklamo. Hindi niya ginagamit ang personal na problema bilang dahilan upang pabayaan ang trabaho. Kapag may kailangang tapusin, ginagawa niya yon ng maayos. Kapag may dokumentong kailangang suriin, hindi niya iniiwan hanggat hindi siya sigurado. Isang hapon, nilapitan siya ng isang kasamahan. "Cynthia, uuwi ka pa ba?" Napatingin siya sa orasan. Lampas 6:00 na pala. "May tatapusin lang akong report." Napailing ang babae, ngunit ngumiti.
Alam mo, 5 taon na ako rito. Ngayon lang ako nakakita ng bagong empleyadong kasing ingat mo. Salamat. Pero wag mong ubusin ang sarili mo sa trabaho. May mga anak kang naghihintay sa bahay. Tumango si Cynthia. Sandali na lang talaga. Pagkaalis ng kasamahan, muli siyang humarap sa computer. Ngunit ilang sandali lamang ay napangiti siya. Matagal nang walang nagsabi sa kanyang mahusay siya. Sa loob ng maraming taon, umikot ang mundo niya sa pagiging asawa at ina. Hindi niya pinagsisisihan yon. Ngunit nakalimutan niyang may iba pa siyang kakayahan. Ngayon, unti-unti niyang nakilala muli ang sarili. Hindi lamang siya dating asawa ni Barty. Hindi lang siya ina ni Mark at Johnny. Siya si Cynthia. Isang matalino, masipag at matatag na babae. Lumipas ang mga taon, unti-unting naghilom ang sugat. Hindi na siya gabi-gabing umiiyak. Hindi na niya hinihintay ang tunog ng susi ni Barty sa pinto. Hindi na rin niya binibilang kung ilang araw itong hindi tumatawag sa mga anak. Tinanggap niyang may mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Ngunit kaya niyang piliin kung paano siya mabubuhay. Naging maayos ang takbo ng kanyang trabaho. Dahil sa sipag at magandang performance, ilang beses siyang na-promote. Nakapag-ipon siya at nabayaran ang ilang utang. At higit sa lahat, natutunan niyang huwag iasa sa ibang tao ang seguridad ng kanyang buhay. Lumaki rin ng maayos sina Mark at Johnny. Si Mark ay naging responsable at tahimik na binatilyo. Si Johnny ay nanatiling palabiro at maalalahanin. Bagaman nasaktan sila sa paghihiwalay ng kanilang mga magulang, hindi sila tuluyang nasira dahil sa patuloy na pagmamahal at paggabay ni Cynthia. Madalas niyang tingnan ang mga anak at mapangiti. Sila ang patunay na tama ang desisyon niyang lumaban noong gabing gusto na niyang sumuko. Isang gabi, matapos niyang tapusin ang huling dokumento, pinatay ni Cynthia ang kanyang laptop. Tahimik ng opisina. Kinuha niya ang bag, inayos ang buhok at lumabas ng gusali. Malamig ang hangin, maaliwalas ang panahon. Habang naglalakad siya patungo sa parking area, may narinig siyang boses. Cynthia? Bigla siyang huminto. Isang tinig na matagal na niyang hindi narinig ng personal. Ngunit hinding-hindi niya malilimutan. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakita niya si Barty. Nakatayo ito ilang metro ang layo. Mas matanda na ang mukha. May mga guhit na sa noo. At hindi na kasing ningning ng dati ang mga mata. Barty? Mahina niyang nasabi. Ngumiti ang lalaki. Ako nga. Anong ginagawa mo rito? Hinintay kita. Nanigas si Cynthia. Ilang taon na silang hindi nagkikita ng ganoon kalapit. Matapos ang paghihiwalay, lumipat si Barty sa ibang lungsod kasama ang babaeng pinili nito. Paminsan-minsan lamang itong nagpapakita sa mga anak. Ngunit ngayon, bigla itong nakatayo sa harapan niya. Bumalik ako rito, paliwanag ni Barty. Mas gusto ko ang klima rito at hindi nito natapos ang sinasabi. Lumapit ito. Naamoy ni Cynthia ang pamilyar na pabango. Sa isang saglit, bumalik ang alaala ng kanilang dating buhay. Mga yakap sa kusina, mga gabing sabay silang natutulog, mga pangakong binitiwan. Ngunit mabilis niyang pinatatag ang sarili. Ano ba talaga ang kailangan mo? Napayuko si Barty. Gusto kitang makausap. Tungkol saan? Tungkol sa atin. Napatawa si Cynthia ng mapait. Wala nang tayo. Alam ko. Tumingin ang lalaki sa kanyang mga mata. Pero nagkamali ako. Hindi nagsalita si Cynthia. Isa akong hangal. Patuloy pa nito. Iniwan ko ang pinakamahalagang mga tao sa buhay ko. Akala ko ay mas magandang buhay ang naghihintay sa akin. Akala ko ang excitement ay pagmamahal. Akala ko kapag kasama ko siya, magiging mas masaya ako. Pero nagkamali ako. Tahimik na nakinig si Cynthia. Walang galit sa kanyang mukha. Wala ring awa. Hindi naging maayos ang relasyon namin, pag-amin ni Barty. Palagi kaming nag-aaway. Marami siyang hinihingi. Hindi niya ako naiintindihan at kalaunan ay iniwan niya rin ako. Napangiti ng bahagya si Cynthia. Kaya bumalik ka? Hindi lang dahil doon. Bumalik ako dahil napagtanto kong ikaw ang tunay kong mahal. Lumapit pa si Barty. Cynthia, bigyan mo ako ng pagkakataon. Gusto kong bumawi. Gusto kong bumalik sa buhay ninyo. Gusto kong maging ama ulit kina Mark at Johnny. Nagkamali ako. Pero hindi ba't lahat naman tayo ay nagkakamali?
Naramdaman ni Cynthia ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nung una siyang iniwan ni Barty, ito mismo ang hinihintay niyang mangyari. Ilang gabi niyang ipinagdasal na bumalik ang asawa. Ilang beses niyang inisip kung paano niya ito yayakapin at patatawarin. Ngayon, nasa harapan na niya ang dating pangarap. Ngunit bakit wala na siyang nararamdamang saya? Cynthia, mahina ang boses ni Barty. Iniligtas mo ko nun. Matapos ang aksidente, ikaw ang naging dahilan kung bakit ako nakabangon. Parang anghel kita. Pakiusap, iligtas mo ulit ako. Napapikit si Cynthia at sa pagkakataong yon, malinaw niyang naunawaan ang lahat. Hindi bumalik si Barty dahil sa tunay na pagbabago. Bumalik ito dahil muli itong nangangailangan ng babaeng sasalo, ng babaeng mag-aalaga, ng babaeng bubuo sa buhay nitong gumuho dahil sa sariling desisyon. Ngunit hindi na siyang dating Cynthia. Hindi na siyang babaeng handang kalimutan ang sarili para lamang maging buo ang isang lalaking paulit-ulit siyang sinaktan. Barty, mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Tama na. Hindi makapaniwalang nakatingin si Barty kay Cynthia. Tama na. Ulit nito. Oo. Tama na. Hindi ko na kayang pakinggan ang mga sinasabi mo. Pero hindi mo man lang ba ako bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag? Naipaliwanag mo ng sarili mo nung araw na iniwan mo kami. Umiling si Barty. Galit ka pa rin. Hindi. Kalmadong sagot ni Cynthia. Yon ang hindi mo naiintindihan. Matagal na akong hindi galit. Kung galit pa ako, baka mas madali kitang patawarin. Pero wala na. Wala ng respeto. Parang nasampal ang lalaki. Cynthia, alam kong nasaktan ka. Nasaktan? Napangiti siya ng mapait. Barty, hindi mo lang ako nasaktan. Winasak mo ako noon habang pinagmamasdan mo. Naalala mo ba kung paano ka umalis? Naalala mo ba kung paano mo ako ikinumpara sa ibang babae? Kinausap mo ako na para bang wala akong halaga. Para bang ang pagiging ina sa mga anak natin ay isang kapintasan. Para bang ang pag-aalaga ko sa bahay at sa pamilya ay dahilan para mawalan ka ng gana. Hindi mo lang sinabi na may iba kang mahal. Sinadya mong iparamdam na kulang ako. Yumuko si Barty. Galit lang ako nun. Hindi. Umiling si Cynthia. Masaya ka nun. Kitang-kita ko sa mga mata mo kung gaano mo nasisiyahang sabihin ang lahat ng bagay na alam mong makakasakit sa akin. Pinagmukha mo kong matanda. Walang sigla, walang ambisyon. Samantalang ikaw ang humiling na huminto ako sa trabaho. Sinabi mong ikaw nang bahala. Sinabi mong ituon ko ang buhay ko sa pamilya. Ginawa ko. At nang ibigay ko ang lahat, ginamit mo yon laban sa akin. Hindi makasagot si Barty. Patuloy si Cynthia. Inalagaan kita nung halos hindi ka makatayo. Ako ang nagpuyat sa ospital, sumama sa therapy, humawak sa kamay mo nung gusto mo nang sumuko. Hindi ko yung ginawa para singilin ka balang araw. Ginawa ko yon dahil mahal kita. Pero ang ginawa mo sa akin, hindi yun simpleng pagkakamali. Isa yung desisyon. Araw-araw mong piniling magsinungaling. Araw-araw mong piniling lumayo sa mga anak mo. Araw-araw mong piniling unahin ang pansariling kaligayahan. Napaluha si Barty. Alam ko, hindi. Sagot ni Cynthia. Ngayon mo lang nalaman dahil ikaw naman ang nasaktan. Nanatiling tahimik ang lalaki. Dati, akala ko kapag bumalik ka tatanggapin kita. Gabi-gabi akong nagdarasal na sana magising ka. Sana maalala mo kami. Sana piliin mo ulit ang pamilya. Hindi ko ma-imagine ang buong buhay nang wala ka. Akala ko mamamatay ako kapag hindi ka bumalik. Napatingin si Barty sa kanya ng may pag-asa. Pero bumalik ako. Oo, tumango si Cynthia. Bumalik ka. Pero huli na. Nawala ang ngiti ng lalaki. Ang babaeng iniwan mo noon ay wala na. Ang babaeng handang ubusin ang sarili para sa'yo, wala na. Ang babaeng naniniwalang hindi siya mabubuhay nang wala ka, natuto ng mabuhay. Humakbang palapit si Barty. Paano ang mga anak natin? Anak mo pa rin sila. Hindi kita pipigilan maging ama. Pero wag mong gamitin sina Mark at Johnny para pilitin akong bumalik sa'yo. Hindi mo kailangan maging asawa ko para maging ama nila. Cynthia, mahal kita. Mahina siyang natawa. Hindi pagmamahal ang nararamdaman mo. Panghihinayang. Nasirang bago mong buhay. At naalala mong may babaeng minsang kayang ayusin ang lahat para sa'yo. Pero hindi na ako ang tagapagligtas mo. Matanda ka na, Barty.
Panahon ng matuto kang harapin ang bunga ng sarili mong mga desisyon. Napaiyak ang lalaki. Hindi mo na ba ako mapapatawad? Pinatawad na kita. Nagulat ito. Kung ganun, bakit hindi mo ko tanggapin? Dahil magkaibang pagpapatawad at pagbabalikan. Pinatawad kita para hindi ko na kailangang dalhin ang bigat ng galit. Pero hindi ibig sabihin nun na bibigyan kitang muli ng pagkakataong sirain ang katahimikan na matagal kong binuo. Napaatras si Barry. Wala na itong maisagot. Tiningnan siya ni Cynthia sa huling pagkakataon. Hindi kita kinamumuhian. Hindi rin kita sinusumpa. Umaasa akong matuto ka. Umaasa ako na maging mabuting ama ka sa mga anak natin. Pero wag mo kong hintayin. Huwag mo na rin akong sundan. Ang anghel na minsang nagligtas sa'yo, matagal nang nawala. At ngayon, kailangan mong iligtas ang sarili mo. Tumalikod si Cynthia. Tuwid ang kanyang likod, mataas ang kanyang ulo. At habang humahakbang siya papalayo, parang isa-isang napuputol ang mga tanikalang matagal na nakagapos sa kanya. Hindi siya tumakbo, hindi siya umiyak, hindi siya lumingon. Sa pagkakataong yon, hindi niya naramdamang iniwan niya ang lalaking minsang minahal niya. Ang nararamdaman niya ay pinili niya ang kanyang sarili. Pagdating niya sa bahay, nadatna niyang naghahapunan sina Mark at Johnny kasama ang mga magulang niya. "Mommy!" Masayang sinalubong siya ni Johnny. "Bakit late ka? May nakausap lang ako." "Si Daddy ba?" Tanong ni Mark. Saglit siyang natigilan. Ngunit ngumiti pa rin siya. "Oo." Napatingin ang dalawa. "Babalik ba siya rito?" Maingat na tanong ni Johnny. Umupo si Cynthia sa tabi nila. "Hindi na kami magbabalikan ng daddy ninyo." Bahagyang nalungkot ang bunso. Ngunit hinawakan niya ang kamay nito. "Pero tandaan ninyo, hindi ibig sabihin nun na hindi na siyang ama ninyo. Mahal niya kayo at pwede niyo pa rin siyang makasama. Hindi lang kami magiging mag-asawa ulit." Tahimik na tumango si Mark. "Okay ka lang ba, Mommy?" Napangiti si Cynthia. Sa unang pagkakataon, masasabi niyang totoo ang kanyang sagot. "Oo anak, okay na ako." Mahigpit niyang niyakap ang dalawang bata. Mula sa kabilang bahagi ng mesa, tahimik na pinagmamasdan siya ng kanyang ina. May luha sa mga mata nito, ngunit yun ay luha ng pagmamalaki. Alam nitong tuluyan ng nakabango ng anak. Lumipas pa ang panahon, nagpatuloy si Cynthia sa trabaho. Lalo siyang naging matagumpay. Natuto siyang maglaan ng oras, hindi lamang sa mga anak at responsibilidad, kundi pati na rin sa sarili. Nag-exercise siya, nakipagkita sa mga kaibigan, nagbabasa ng mga librong matagal niya nang gustong basahin. Paminsan-minsan ay naglalakbay silang mag-iina. Hindi upang takasan ang nakaraan, kundi upang gumawa ng mga bagong alaala. Si Barry naman ay nagsimulang mas maging present sa buhay ng mga anak. Hindi na nila muling pinag-usapan ni Cynthia ang tungkol sa pagbabalikan. Hindi perpekto ang kanilang sitwasyon, ngunit payapa. At para kay Cynthia ay sapat na yon. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kama, narinig niya ang lumang orasan sa dingding. Yun pa rin ang orasang regalo sa araw ng kanilang kasal. Hindi niya yun itinapon, hindi niya sinira. Dahil naunawaan niyang ang mga alaala ay hindi kailangang burahin para makapagpatuloy. Bahagi yon ng kanyang buhay. Bahagi ng babaeng minsan siyang naging. Ngunit hindi na yon ang nagdidikta ng kanyang kinabukasan. Ngumiti siya habang nakikinig sa tunog nito. "Tama ka, matibay nga ang orasan. Pero hindi dahil sa pagsasama natin, kundi dahil katulad ko to. Nagpatuloy kahit akala ko'y titigil na ang lahat." Napapikit si Cynthia. Sa wakas, natagpuan na niya ang katahimikan sa loob ng kanyang sarili. Ang pagmamahal ay hindi dahilan upang makalimutan natin ang ating sariling halaga. Maaari tayong magsakripisyo para sa pamilya, ngunit hindi natin dapat hayaang mawala ng tuluyan ang ating pagkatao, pangarap at kakayahang tumayo ng mag-isa. Ang pagtataksil ay maaaring magdulot ng napakalalim na sugat, ngunit hindi ito katapusan ng buhay. Minsan ang pagkawala ng isang taong akala natin ay kailangan natin ang siyang nagtuturo sa atin kung gaano pala tayo katatag. Mahalaga ring tandaan na ang pagpapatawad ay hindi palaging nangangahulugang kailangan nating tanggapin muli ang taong nanakit sa atin. Maaari tayong magpatawad upang palayain ang sariling puso, habang pinipili pa ring lumayo at protektahan ang kapayapaang matagal nating binuo.
Sa huli, ang tunay na tagumpay ni Cynthia ay hindi ang pagsisisi ni Barty. Ang tunay niyang tagumpay ay ang araw na hindi na niya kinakailangang piliin ni Barty upang maramdaman niyang mahalaga siya. Dahil ang babaeng minsang iniwan at dinurog ay natutong piliin, mahalin at iligtas ang kanyang sarili. Muli, ako si Skylar at sana ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon.